Mag-aalas-tres na nga ng hapon ng mga oras na 'to at magluluto na ako ng ulam mga mamis kasi nga pauwi na si Athena galing school para nga sabay-sabay na kaming kumain. Oo mga mamis, late na talaga kaming nakakain kasi nga lagi namin inaantay si Athena pag-uwi galing school. Pero minsan depende pa din sa grabe ng gutom ko mga mamis. Kapag hindi ako nakapag-almusal pagkatapos ko magluto ng ulam namin, kumakain na din ako kasi nga nanginginig na ako sa gutom pag-aabutin ko pa ng bandang hapon na antayin namin si Athena makauwi. Nasasabayan namin si Athena kumain mga mamis paghapon kapag late na kami nakapag-almusal ni Daddy. Pero kapag hindi ako nakapag-almusal, nauna na talaga ako sa kanilang dalawa. So by the way mga mamis, munggo nga palang ulam namin. Pero bago pa ako mag-setup ng camera, hinanda ko na yung mga dapat kong ihanda para nga magigisa at magpapakulo na lang. Itong munggo lang talaga ang ulam namin ngayong araw mga mamis. Walang ka-partner na prito to at saka hindi ko rin talaga siya nilagyan ng sahog. Dalawang araw kasi kami mga mamis nag-ulam ng chicken siomai at kahit chicken siomai yon, syempre hindi pa rin siya ganun ka-healthy kasi nga hindi ko naman alam kung ano yung mga pinangtimpla doon. Kaya sabi ko itong mga sunod-sunod na araw, puro gulay ulit kami. Alam niyo mga mamis, ang sarap kasi talaga ng siomai na yun. Kaya dalawang araw din talaga na yun yung inulam namin. 140 pesos lang yun. Tapos 12 pieces na ang lalaki pa ng laman. Next time kapag bumili ako nun, i-vlog ko para mapakita ko sa inyo kung ano yung siomai na sinasabi ko. So anyway mga mamis, pabalik tayo dito sa ginagawa ko. Habang nagluluto ako ng ulam namin, sakto naman na dumating na si Athena. Kaya naman after ko magluto, ito nga't nagsimula na ako magsandok para nga makakain na kaming sabay-sabay. And fast forward tayo mga mamis, hindi na ako nag-video habang kumakain kami. Pero after namin kumain, nagpahinga lang ako. Tapos bumalik na ulit ako dito sa kusina para naman magluto ng mimeriendahin namin ng araw na to at sa mga susunod na araw. Ginataang bilo-bilo ang lulutuin ko mga mamis at isa to sa mga pangarap ko talagang maluto. Matagal na mga mamis at ngayon ko lang siya maluluto. Actually, pinilit ko lang din talaga nung araw na to. Sabi ko, di bali nang magasto siya, mahalaga maluto ko na nga siya. At dapat talaga mga mamis, nung Holy Week ako magluluto neto, nung April. Kaya lang, di ba, nagkasakit nga ako na halos hindi talaga ako makilos kaya hindi ko siya naluto. Alam niyo mga mamis, hindi ko naman talaga paborito itong ginataang bilo-bilo. Mas paborito ko yung ginataang munggo at saka yung ginataang mais. Pero yun nga parang sabi ko, pangarap ko talaga ito yung maluto ko kasi nga marunong naman ako magluto ng ginataang munggo tsaka ginataang mais. Ito talaga first time ko lang lulutuin. Kaya sabi ko ito yung lulutuin ko nung araw na to. Nilagyan ko to ng dalawang klaseng kamote. Pero yung mga kamoteng matatamis, hindi ako naglagay ng kamoteng kahoy kasi ayoko talaga nun. Gusto ko lang naman yung kamoteng kahoy kapag ginawang pichi-pichi or di naman kaya ginawang kasaba cake. Pero kapag dito sa ginataang bilo-bilo, ayoko talaga. At dapat hindi ko rin talaga to lalagyan mga mamis ng bilo-bilo o yung glutinous flour. Kaya lang kasi paano ko masasabing ginataang bilo-bilo to kung hindi ko to lalagyan ng ganon. At dahil nga ako nagluto nito mga mamis, talaga namang hindi ko to tinipid sa saging pati na rin sa langka. Kasi di ba pag minsan bibili tayo ng ganito sa mga bilihan ng merienda, halos wala tayong makitang saging, puro kamote. Pero ako dinamihan ko talaga yung saging at langka. At sobrang natuwa ako mga mamis habang niluluto ko siya kasi nakita ko yung resulta. Ang dali niya pala talagang lutuin no. Kaya sabi ko next time magluluto ako nito at iuwi ko dun sa bahay ng mama ko para matikman din nila to. At tapos ko naman magluto ng ginataang bilo-bilo mga mamis, inilagay ko nga muna dun sa lamesa. Ang sunod ko naman gagawin ay turon. Ito naman mga mamis, hindi naman talaga nakaplano to. Pero dahil meron pa ako natirang saging at marami pa ako natirang langka, sabi ko gagawa na nga ako ng turon. Total meron pa din naman ako sa rep na pambalot ko ng lumpia at yun na nga lang yung gagamitin ko. Etong turon naman na gagawin ko mga mamis, itatabi ko to sa freezer para kung sakaling maubos na nga yung aming ginataang bilo-bilo pag wala na kaming mamerienda, ito naman yung mimeriendahin namin. Bali hiniwa-hiwa ko nga yung saging at saka yung langka. Nakita ko to kay Chef Hazel mga mamis na ganito yung ginawa niya sa paggawa niya ng turon kaya ginaya ko. Napanood ko pa nga na gumawa si Chef Hazel mga mamis ng latex sauce na sausawan nitong turon. Pero dahil hindi ko pa naman lulutuin to, hindi pa ako gagawa no. Next time kapag niluto ko na to mga mamis, ipapakita ko sa inyo na gagawa din ako ng latex sauce na gaya ng ginawa ng Chef Hazel. So anyway mga mamis, ito pala yung gagamitin kong pambalot ng turon ko. Itong ginagamit ko mga mamis na pinambabalot ko dito sa turon, ito yung ginagamit ko sa mga lumpiang Shanghai na binibenta ko. Nabibili yan mga mami sa mga grocery store pero madalang yung makita yan sa mga grocery store kasi nga laging sold out. Pero may nabibili din naman yan online. So ilalagay ko na lang mga mamis dyan sa comment section kung saan ko nabili to. Para kung sakaling gagawa din kayo ng turon mga mamis or di naman kaya mga lumpia, gantong pambalot na yung gamitin nyo. Kasi masarap yan mga mamis ha. Tapos pag pinrito mo talaga namang crispy din. Eto at natapos na akong magbalot ng turon mga mamis. Bali nakagawa ako ng 7 pirasong medyo malalaki naman. Hindi nga lang maganda yung pagkakabalot mga mamis kasi
nga madami yung nailagay kong laman sa loob. Pero okay na din yan kasi kami lang din naman ang kakain. Inilagay ko pala muna yan sa freezer mga mamis na mga 1 oras kasi nga para medyo tumiga siya. Kasi nga ilalagay ko dito sa plastic na mga ginagamit ko din sa mga binibenta kong mga frozen product. Tapos isisil ko siya kasi nga hindi ko pa naman maluluto agad dahil marami-rami nga ako nagawang ginataang bilo-bilo. Alam niyo mga mami, sa ginagawa ko ngayon, feeling ko next time gagawa ulit ako ng turon pero yung may ubi naman kasi yun talaga yung paborito ni Athena, yung turon na may ube kasi meron nagtitinda nun dito sa amin kaya lang madalang kasi nga madalas puro pa-order yung paninda niya. So pagkatapos ko nga ilagay sa plastic isa-isa itong mga turon, kinuha ko naman itong pang vacuum seal ko para nga ma-vacuum seal ko to at mailagay ko ng maayos sa freezer nang hindi sumisingaw. Buti na lang mga mamis, meron akong plastic na ganito at saka vacuum sealer kaya nagamit ko siya dito sa turon. Ito kasi mga ginagamit ko mga mamis sa mga paninda ko na mga lumpiang Shanghai, mga burger patty, longganisa at Japanese siomai. So bali mga mamis, ito natapos na nga akong mag-vacuum seal ng mga turon ko. Tingnan nyo naman mga mamis, so di ba mas maganda siya na nagkakaganito siya kasi nga hindi rin siya takaw space sa freezer. Nung natapos naman ako sa kusina mga mamis, nagpahinga lang ulit ako tapos naligo na ako. Tapos mga bandang paggabi naman, itong at in-unbox ko naman itong tsinelas na nabili ko online. Kasi mga mami, sira na yung tsinelas ko na ginagamit ko lagi kapag lalabas ako. Actually, 1 linggo na talaga siyang sira. Hindi lang agad ako bumili ng tsinelas kasi nga hindi rin naman ako araw-araw lumalabas. Kapag lalabas ako, ang ginagamit ko, yung ginagamit ko kapag aalis kami. Pero kaya ako napabili na ngayon ng tsinelas mga mamis kasi nga yung ginagamit ko na pang-alis, na ginagamit ko na kapag lalabas ako, baka mamaya masira naman yun. Wala naman akong gamitin kapag pabalik-balik na kami sa ospital, kapag may schedule na si Athena. Kaya ayan, sabi ko, bili na ako. 168 yan mga mamis. Medyo namahalan ako pero wala ay kailangan. Sunod ko namang in-unbox mga mamis itong mini pan na para kay Athena. Hindi ko masabing binili kasi nga inutang lang to. So anyway mga mamis, itong mini pan kasi na to, kailangan talaga to ni Athena, makakatulong to sa kanya, lalo na nga kapag naiinitan siya, para nga hindi matrigger yung sakit ni Athena. Hindi ko man masabi sa inyo mga mamis kung ano yung totoong sitwasyon ni Athena, pero isa sa mga nakakapagpa-trigger sa sakit ni Athena mga mamis ay kapag naiinitan siya ng sobra, lalong-lalo na nga kapag naglalakad siya. Kaya ayan, napilitan na talaga kami na bilhan siya neto. Ay mali, utangan siya neto. Nung una talaga mga mamis ay hindi naman talaga to yung gusto kong bilhin or utangin para kay Athena kasi nga medyo may kamahalan talaga to. Dapat yung isang brand lang, yung mga tig 600, tig 700, kaya lang naisip ni daddy na baka madaling masira kasi nagkaroon na si Athena ng mga mini pan 3 beses na tapos ang biris masira mga mamis tapos wala pang 10 minutes lobat agad. Ayun yung mga tig 200 mga mamis tapos yung isa pa nga alam ko nasa 500 plus yun, regalo kay Athena, kaya lang ang bilis talagang malobat. Kaya ang sabi ni daddy mga mamis, utang na lang din naman daw, bakit hindi pa tong brand na to, total magagamit naman to ni Athena at hindi naman talaga to para sa luho, makakatulong din naman to sa sitwasyon ni Athena. Kaya yun mga mamis, naintindihan ko naman si daddy, alam ko naman na para kay Athena din, kaya pumayag na ako. Bukod doon, hindi rin naman ako ang problema sa monthly neto.